Maayong hapon sa tanan. Salamat sa Ginoo no sa bago natapos na to nga church anniversary, and we praise God and thank God sa iyang gihimo sa ato nga church for 67 years. By God's grace nagapadayon kita no, ug salamat sa mga blessings sa Ginoo ug sa iyang kaayo sa church. Nakaabot kita nining nga tuig, and nag-look forward usab kita sa ika-68 no na church anniversary, and parang kita pray siya ang nagadugang ug wala nilain no, ug kay siya man ang Ginoo nga nagaluwas ug dalaygon ang Ginoo tungod kay kita nagapadayon nagpabilin sa paghiusa no ug sa pagpangalagad sa iya. Isaiah chapter 64 verse 8. Isaiah chapter 64 verse 8 ato nga pagpamalandong karon sa iya nga pulong. Ang title is In the Potter's Hands. Isaiah chapter 64 verse 8, basahin kayo nako. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Ang ginamaga-bless nga pulong ato ang nagibasag ato ang pamalandungan karon nga hapon. Maga-praise na kita. Amahan ng mga langit nun, Lord, salamat Ginoo sa karon nga higayon imong gihatag kanamo. Nga maka pamalandong kami Ginoo sa imong nga pulong. Salamat Lord tungod kay imong nga pulong, mga spiritual food. Naga-remind, nagatudlo ka namo Ginoo sa kamaturan, unsa ang tama ug unsa ang mali. Naghatag og kaalam sa mga desisyon na mga ginahimo. Lord, tabangi kami nga aduna kami kasing-kasing Ginoo nga madinawaton sa imong nga pulong ug ma-apply kini Ginoo sa among nga kinabuhi. Gamitay mong alagad karon nga hapon ug sa Ginoo kanamo nga tanan, naghangi kami Ginoo sa imong nga pag-iya. Kinam ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Ang isa sa pinaka maanindot nga picture sa atong relasyon din na si Ginoo is the image of a potter working with clay. Ang usa ka magkukulon o bani ang Bisaya no sa potter, kuha siya og clay. Okay? Sa una sa high school or elementary kami no, magdula sa basakan, labi na kung padulong na magpatanom, nagakuha kami mga lapok, niya hulma-hulmahon na mong tao or unsa lang amo nga ihulma sa kana nga lapok. Ug mao kini siya ang ginahimo sa potter. Nagakuha siya og clay, purma niya og usa ka maanindot, useful, and adunay value nga butang. Unya ang clay, wala siya nag-argue. Wala siya nagalikramo kung unsa niya nga wala siya nag-ingon nga nganong ingani man akong purma. Nga mao man niya ako nga gusto, no? And wala niya ginasultian ang potter kung unsa ang iyaha nga gusto. It simply yields itself to the skilled hands of a craftsman. Dili siya makabuot, okay? Kung unsa ang gusto sa potter, mao gana siya ang resulta. Now, ang Ginoo mausab kini siya. God is the master potter, and we are the clay in His hands. Now, ang clay, but pasabot, we are nothing. Gikan kita sa mahugaw, gikan kita sa wala, gipurma kita sa Ginoo, and salamat sa grasya sa Ginoo. Now, sa Isaiah, during nini nga time, adunay dako kayo nga crisis sa nation sa Israel.
Israel had sinned against God. And nag-anto sila, tungod sa sala, nag-anto sila sa consequence. Gipanisan sila sa Ginoo, and nakita gid nila, nag-anto sila sa resulta sa ilahang sala. But in the midst of their brokenness, ang prophet naghilak siya out in a humble dependence. Ang iyang prayer ug pagdayeg sa Ginoo. Ingon siya, but now in verse 8, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Na-recognize ni Isaiah nga taliwala nini nga mga nagapanghitabo no sa kini nga nation. Na-recognize ni Isaiah kung unsa kita ka walay pulos at tubangan sa Ginoo. Tungod kay we are all sinners. Now, ang ato ang challenge karon nga hapon ug ang ato nga proposition kung gusto nako i-share sa inyo karon nga hapon that Isaiah chapter 64 verse 8 nagatudlo kanato that believers should trust and surrender to His shaping hand. Okay? Isaiah chapter 64 verse 8 teaches that believers, we should trust and surrender to His shaping hand. Isalig nato, itugyan nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Tungod kay siya ang nakabalo kung unsa ang dapat nga ipurma sa tua. Okay? And adunay tulo ka importante nga kamatuoran nga makita nato dinhi sa verse 8. Nganong dapat kita nga isalig, nganong dapat nato itugyan, isurrender ang atong kinabuhi dina sa Ginoo. Number one nga reason nga kamatuoran, because God is our Father. And verse 8, ingon siya din, but now, O Lord, you are our Father. Now, taliwala nini nga distress, taliwala nini nga punishment, gi-recognize ni Isaiah ang Ginoo as a Father. Okay? Now, kini nga verse nag-remind, nagsugod siya. Nag-remind ka nato of God's loving relationship with His people. Wala niya gitanaw ang Ginoo as a judge. Wala niya gitanaw ang Ginoo as a king. But taliwala nini nga consequence, taliwala nini nga punishment, gilantaw niya ang Ginoo as a father. O, nindot kayo nga panglantaw na Isaiah, no? Gilantaw niya ang Ginoo as a father. Now, as a father, tanaw na to ang mga kinaiya, okay, sa usa ka amahan or usa ka ginikanan. Number one, the father loves his children. Nganong gitanaw ni Isaiah ang Ginoo as a father because the father loves his children. Ang usa ka maayong amahan, ang usa ka maayong ginikanan, ang iyahang desire is the best for his children. Morong gina siya ang ato ang gusto, di ba? As a parent, as a father, nga ang atong mga anak aduna sila maayong kaugmaon. Kung makaya nato, ginahatag nato ang pinaka-the best sila, ha? Ginapa-eskwela nato sila, ginatudloan nato sila, gina-remind nato sila, ganun ginahimo ka na nato. Tungod kay ginalandaw nato ang maayong kaugmaon ug kaayuhan nila. Tanan nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa ilang kinabuhi, gikan kini siya sa iyahang gugma. Even his discipline, nagagikan kini sa iyahang gugma. Unsa ang isa ka reason nganong ginadisiplina niya ang Israelites, nganong ginadisiplina niya ang mga Kristohanon tungod kay nahigugma siya sa atoa. In Hebrews 12:6, ingon siya dinhi, for the Lord disciplines the one He loves. Wow. For the Lord disciplines the one He loves. Ang question din na, kung nag-claim ka nga anak sa Ginoo niya, wala ka ginadisiplina siya, aduna kina siya, questionable ka na siya. And sometimes, God's shaping process, sakit. Diba? Sakit siya. But it is always motivated by
love. Okay? So mo kini siya ang una nga kiniya sa ka father. Father loves his children. Second, father knows what his children need. The father knows what his children need. Last week kumpleto kami, nag-outing kami dito sa Mate dito kami namahaw. And while nagkakaon kami, adunay iring na nagduol sa mua. And yatagan na mo og kining bukog dili man siya bukogtan puna si unod. Okay? Nagkaon ng iring. Ikaduha nagkaon yapon siya. But ang ikatulo na mo nga gihatag siya tingala mi nga wala ni gikaon kundi gidagan niya. Nagigisundan ako. Naay dito ang iyang anak nagtapok. Niya, kanabi nang makita na to sa Facebook bitaw nga nang lungkab ang usa ka iring o hayop nga gidukol o gibunalan. Tinuod giday ba? Nga katong nga inahan tingala ko nga medyo ang iya nga breast nang hubag pa. Pinaso ni bata ni siya. So iyang gitangag ang katungguan, kaya mong gihatag siya. Kata to, unya nagsugat siya. Unya iyang gihatag din to, butang ang pagkaon niya. Gikaon siya ang mga anak, ang gihimo kabalo mo sa gihimo sa iring, yang gipilap-pilapan ng iyang mga anak. Okay? Ug nakita na ako ba nga, grabe ang hayop pero kita niya unsa ang need sa iya nga mga anak. Utong gisugo na mo si MJ, gitapok na mo among sobra, unya gihatag dito sa iyaha. Unya ang mga gagmay niya mga anak ni Jude, makuan pa sa mga tao na nanago na pod. Pero paghawa ninyo, nagtapok na sila, nagkaon sila. Usa ka iring, usa ka hayop, kabalo siya unsa ang need sa iyang anak. Nangita siya pagkaon para sa iyang mga anak. Unya, ingana ang Ginoo nato. Kabalo siya unsa ang ato ang need na kasabot siya kung unsa ang kining kinanglanon sa atong mga anak. Usahay ang atong mga anak, dili nila masabtan ang atong mga desisyon. Okay? And matingala siya nganong maka-question sila nganong gihimo man tay, nganong dili man pwede, nganong bawal man. Kaya nga man as a parent, kita kabalo kita kung unsa ang need sa atong mga anak. Usahay, dili nato masabtan usab ang mga pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ba? Lord, nganong ingani man, nganong gi-allow man nimo kini siya. Yet our heavenly Father sees what we cannot see. Mausab ka na siya sa atong mga anak. Dili nila nakita ni, wala nila nakita ang atong nakita. Nganong gibawalan sila. Nganong mao kini ang ato nga balao din tungod kay mao kini siya ang ato nga nakita nga kung himuon kini nila mao ni ang may tabo sa ila. Ang atong Ginoo kabalo sila, kabalo kun unsa ang ato nga future. He knows the dangers ahead. He knows exactly what we need. Ug mao kana siya ang ato nga Ginoo. Usahay nagahilak ang atong mga anak kung dalon nato sila sa doktor, injectionan labi na sa mga gagmay nga mga bata. Maybe na silang una-una nganong gialaw man ni tatay nanay mapapag mama nga masakitan ko. Pero ang ginikanan kita nakabalo kita nga ang injection will protect that child's health. Ug mao sad kini siya sa Ginoo. God sometimes allows difficulties that we do not understand because He sees a greater purpose. Usahay ang plano sa Ginoo, dili man ato tanan masabtan, atong isalig siya. Okay? Isalig nato sa iya. Never interpret God's love by your circumstances. Interpret your circumstances through God's love. Ang gugma sa Ginoo. So mo ni siya ang reason. Una, nganong iitugyan nato sa Ginoo ang tanan? Because God is our Father.
kabalo siya kung unsa ang the best sa imuha. Second, because God is our Pater. Yung sa dini, we are the clay and you are our Pater. Now dinhi from sa Isaiah, from Father, yan na po nag-describe ang Ginoo as a Pater. Na unsa ang characteristic, unsa ang naas sa Pater. Una, the Pater has authority over the clay. Ang clay, wala siya nag-determine sa iyang kaugalingon nga shape. Okay? Kisay nagabuot ni mao ang Pater. Siya ang nagabuot kung unsa ang design. Mausab kini siya ang Ginoo. Ang Ginoo aduna siya'y katungod to direct our lives because He made us. Gihimo kita sa Ginoo. Ang modern culture, ang kalibutan karon nagatudlo ka na to about independence and self-rule. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo about surrender. Okay? Itugyan sa Ginoo. Kabalo mo ang Christian life, nag-start kini siya when we stop saying, my will be done. Okay? Before kita na nahimo nga Kristohanon, mao ka na siya ang motto, mao ka na siya ang principle, my will be done. Pero sa dihang nahimo ikaw nga Kristohanon, unsa na ang motto nato, thy will be done. Ang Ginoo na, siya na ang magbuot. Not only the Pater has authority over the clay, second, the Pater works patiently with the clay. Okay? Pottery is not formed instantly. Nga naa dayon. The Pater spends time shaping, smoothing, and refining. Ginamo mo, naghahatag gina siya og ataas na time sa pagpaanindot, pagpagwapo sa vessel nga iyahang nga pormahon. Ug mausab ka na siya ang Ginoo sa tuang kinabuhi. God is patient with us. Spiritual maturity does not happen overnight. And that's why makapangutan na kita nga dugay na magkakakristuhanon, wala ang gyapon ka magtubo. No? Tungod kay still ang Ginoo unsa man naga-work out sa iyahang nga kinabuhi. Through years of experiences, victories, failures, blessings, and trials. Ginagamit kayo sa Ginoo nga sa diin nagamold siya sa atoa. The Pater has authority over the clay. Second, the Pater works patiently with the clay. Number 3, the Pater sometimes applies pressure. Okay? Ginapuga ka. Kaya nga naman, without pressure, the vessel cannot be formed. Okay? And sometimes, ang Ginoo nagagamit og mga trials aron sa pag-shape sa imong character, aron sa pag-develop, pag-mold sa imong. Mao ka nang giingon ni James dinhi sa James chapter 1 verse 2 to 4. Ingon sa dinhi, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Okay, ang word ini is that you may be perfect and complete. And that is maturity. Okay, mag-mature ikaw. Ug mao ka na siya nga gamiton sa Ginoo. That's why naadunay gina-press ka, ginagamitan og kusog para mapurma ka nga maayo. And usahay kung ang usa ka clay gahi na siya, lisod na siya purmahon. Diba? That's why humuk na siya para kung unsa ang gusto sa Pater mapurma siya. Ug mausab kabalo mo sa mga Kristohanon, mausab kini siya ang may tabo sa tuwa. Adunay mga Kristohanon nga gahi na kay kasing-kasing. And that's why lisod na siya purmahon. Gahi through pride.
bitterness or rebellion. Naagani kanini nga kinaiya gani. Yung pride, bitterness, or rebellion. Gahit na imong kasing-kasing, ay lisod na siya ipurmahon ang imuha nga kinabuhi. Ang Ginoo naga-desire sa atong kasing-kasing nga mahimo kita, nga magpabilin kita nga humok and teachable. So, kung tanong na ito atong kaugalingon, am I resisting God's work? Am I fighting His plan? Am I willing to be molded according to His will? Kabalo mo, the safest place for a believer is in the Potter's hands. Wala nilain. Sa Ginoo lang yun. And number 3 and last, nga kamaturan, nga makita nato nganong dapat iisalig, itugyan nato ang atong kinabuhi dina sa Potter, dina sa Ginoo, because because God is our Father. Second, because God is our Potter. And number 3, because God is our Creator. Ingon sa dinhi, we are all the work of your hand. Now dinhi si Isaiah concludes by emphasizing that God's people are His workmanship. Ang Ginoo mo ay nag-create sa tuwa. Una is we are created by God. We are not accidents. We are not products of chance. We are the work of God's hands. Tanang kinabuhi adunay value sa Ginoo. Tungod kay tanan gi-create kita sa Ginoo. Dili kita motuon niya na nga kuan kanang natsambahan or kining aksidente lang ka, no? Nga nataw ninyo nga kalibuton. We are created by God. Second, God is not finished with His work. Wala pa ikaw na nahuman. Okay? Still, ang Ginoo work out sa imong kinabuhi. That's why ingon ni Paul, Philippians 1:6, He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Still, sa diyang gidawat nimo si Jesus Christ na imong mga personal nga maluwas, aduna pay area sa imong kinabuhi nga dapat purmahon, i-shape. Muna siya nga still every day. Kinanglano nato ang grasya sa Ginoo, kinanglano nato ang Holy Spirit, kinanglano nato nga yield kita dina sa Holy Spirit, na unsa ang mga weaknesses nga naa sa tuwa. Kabalo mo ang gisisitan, nakabalo siya kung unsa imong mga weakness, diha niya tirahon ikaw. Okay? Kung wala kay pasensya, diha ka ginagtistingan. Kung kulang gyud kag pasensya mo na siya, dapat ang imong pangayoon sa Ginoo i-develop nimo na siya. Okay, nga ma-overcome kana nimo. Adunay mga dapat pang i-smooth no sa ato ang kinabuhi. There may be weaknesses that need strengthening. But God continues His work. Nagapadayon gyapon siya sa pagtrabaho. And number 3, not only we are created by God, God is not finished with His work. Number 3, God has a purpose for every vessel. A potter creates vessels for a purpose. Sa una, nami kulon, no, nakinamdam ko nga nami kulon, unya mo to ang ginalutuan ni nanay og paksiw. Paksiw. Lami kayo, no? And kining ayang kuan og dahon sa saging, nya dito ginabutang niya ang isda. Lami kayo ang sudan, no? I don't know nganong lahi na gid ang iyahang resulta sa lami, no? Sa kulon nga pagluto og sudan. And kabalo mo, wala kita gipamatak-an sa Ginoo. Gipurma gikan na si purpose imo nganong mao ka na ikaw. Nganong mao kini kita. Ang Ginoo mo ang nag-shape niya na, ang Ginoo mo ang nagpurma niya na.
Wala kita gipamatak-an sa paghimo sa Ginoo. That's why ingon sa dinhi sa Romans 8:28 nag-remind ka na to that God works all things together for good to those who love Him. Aduna siya'y purpose. Kabalo mo ang clay before siya mahimo nga galamiton, it must pass through the fire of the na ginatawag nga kanang kuan bitaw kanang murug ang clay, ang vessel isulod na siya unya init ka na siya nga kuan nga oven. Ya pagkahuman na kuwaon na siya kung gahay na siya. Before siya magamiton, muagisan na siya og init. Okay? Para maggamit siya. Now, ang kalayo, ang init, ang purpose niya dili to destroy, kundi paglig-on sa vessel, sa kulon. Ug mausab ka na siya sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. The fires of testing, ginagamit ka na siya sa Ginoo sa pag-prepare sa tuwa for a greater usefulness sa tuwa nga kinabuhi. Instead of asking, why is this happening to me? Ang tama nga pangutana, what is God producing in me? Kung sa purpose sa Ginoo sa kuang kinabuhi, anong gi-allow kini niya? The trial may be God's workshop for developing Christ-like character. So sa katapusan, higala, Isaiah 64 verse 8, nag-remind ka na to sa tulo ka kamatuuran that God is our Father who love us. Second, God is our Potter who shapes us. And number 3, God is our Creator who continues His work in us. Ang clay, ang iyang nga responsibility is not to direct the potter, but the clay's responsibility is to yield dina sa potter. Many Christians, many believers want God's blessings, but resist God's shaping. Ayop kita nga mga Kristohanon, iitugyan na to ang tanan natong kinabuhi din na sa Ginoo tungod kay nakabalo siya unsa ang pinaka-the best sa imo. Di man nato masabtan tanan, pero isalig nato sa iya. Tungod kay una, He is our Father. Second, because God is our Father. And number 3, because God is our Creator. Ang Ginoo mag-bless siya nga pulong mag-pray kita. Amahan na mga langit noon, Diyos nga balaan, Lord. Salamat Ginoo sa imo nga pulong pag-remind nimo kanamo, Lord. And nag-pray kami, Lord, sa imo nga pagpanalangin, pagdiya Ginoo sa matag usa. Lahi-lahi kami Ginoo mga challenges, nga testing, trials sa mong kinabuhi. Ug ikaw nakabalo Ginoo niini. Dili tanan amo na sabtan. Sabay kami, Lord, nga mong isalig, itugyan na mong tanan. Di na kanimo tungod kay ikaw nakabalo Ginoo sa mga nga kinabuhi. Bless ang matag usa bisan pag Ginoo sa mga pagpadayon karon. Sa ngalan ni Jesus kini mo natugyan. Amen. Amen.